Magsisimula ang ating kwento sa flying ship ng mga sundalo. Habang ang ating bida sa kwento na ito ay papabagsak ito patungo sa ibaba ng bundok, para gawin ang kanyang misyon na ibinigay sa kanya, at kasama niya ang misteryosong kahon na kasama niya sa gagawin niyang misyon. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang naging kulay itim ang kalangitan at nagkaroon din dito ng kidlat, at kasabay nun pati ang pagbuo ng isang portal. Nag-alala ang kasamahan ng ating bida dahil nawala ang signal nito at hindi na nila ito matawagan dahil sa masamang panahon. Sa kabila nun, bigla na lamang nagkaroon ng tinig sa isipan ng ating bida na humihingi ito ng tulong sa kanya. Kaya labis na lamang ang pagkabigla ng ating bida sa kanyang narinig, habang papabagsak na ito sa lupa nagtaka naman ito, dahil hindi niya alam na kung anong sitwasyon ang nangyari sa kanya. Ang pangalan ng ating bida sa kwento na ito ay si Wang Sheng. Siya ay isang nangungunang sniper sa military division ng buong mundo. Ang kanyang codename ang tinatawag na Lone Wolf, at kasalukuyan siyang nagsasagawa ng misyon sa bundok na ito, ngunit sa kasamahang palad, bigla na lamang napunta siya sa ibang mundo. Sa kabilang banda, may isang babae at lalaki na pinalilibutan sila ng maraming kawal. Nagsalita ang babae na si Song Yan kay Daiwan na isang hangal, na ito ang pinagbabawal na lupa ng pamilyang Song, at wika din ito na talaga bang may lakas siya ng loob na labanan ang opinyon ng publiko para makuha lamang ito. Tumatawa naman na nagsalita si Daiwan na wala itong pakialam sa mga sinasabi nito, dahil ang importante sa kanya ay ang mahuli siya sa kanyang mga kamay. Sabi din nito, kapag nakuha na niya siya, makukuha ng araw niya ang lahat ng pagmamay-ari ng pamilyang Song Dai, tulad na lang ng kanilang kayamanan na tinatawag na 100 souls. Pinagbantaan naman ni Song Yan ang hangal na mayroon siyang kasintahan, at kung maglakas loob siyang hawakan siya, maghanda nga raw ito sa kanya. Hindi naman naniwala si Daiwan dahil imposibleng araw na magkakaroon ito ng kasintahan. Kaya lumapit ito kay So Yan para sabihin dito na planado ng araw ang lahat, kaya wala itong maidadahilan sa kanya. Nagalit naman dito si So Yan at wala na itong nagawa kundi ang kimkimin na lamang ang galit nito sa kanyang isip. Sa nakitang reaksyon ni Daiwan kay So Yan, tumawa naman ito ng napakalakas. Sabi din ito sa 7 elders na miyembro ng pamilya Song, 2 ang lihim na nakipagsabwatan sa pamilyang Dai. Kaya patunayan nga raw ni Song Yan na may kasintahan ito sa pamamagitan ng pagpabagsak nito sa langit. Napailing na lamang si Song Yan dahil wala na talaga itong magagawa sa kanyang sitwasyon. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang bumubulusok ng napakabilis ang ating bida patungo sa lokasyon nila mula sa baba. Maya-maya bumagsak na si Wang Sheng sa tubig kaya nagkaroon naman dito ng pagsabog. Kaya labis na lamang ang pagkabigla nila, lalo na ang hangal dahil nagkatotoo ang sinabi nito na bumagsak ang kasintahan ni So Yan. Pagkatapos bumagsak ng ating bida sa tubig, bigla na lamang lumapit sa kanya ang isang isda na may kapangyarihang 100 souls. Kaya nagliwanag naman ito na katunayan na lumipat na ang kapangyarihan nito sa ating bida. Hindi naman ito napansin ni Wang Sheng kaya dali-dali na itong umahon pataas sa tubig. Pagkatapos nito nagulat naman dito ang mga tao sa taas lalo na si So Yan nang nakita niya ang ating bida. Nagtaka naman si Wang Sheng dahil nagtataka ito na kung nasaang lugar ito. Ngunit bigla na lamang gumalaw ang mga isda paikot sa ating bida, nang biglang inatake siya ng isda na may matitilos na pangil sa bunganga nito. Naiwasan naman ito ng ating bida, at wika nito sa kanyang isip habang pinagmamasdan niya ang mga isda sa tubig na kailangan niya ng araw makaalis dito. Inabot naman ni Song Yan ang kanyang kamay sa ating bida para tulungan ito. Hindi naman ito tinanggihan ni Wang Sheng kaya hinawakan na niya ang kamay ni Song Yan. Nakahahon na ang ating bida sa tubig at sabi din nito ang mga isda nga raw sa tubig na iyon ay ang tinatawag na piranha. Tumawa naman si Daiwan dahil ang mga ninuno ng pamilyang Song ay talagang masipag dahil ang isda sa tubig ay talagang maganda. Sinabi din ng isang elder na kawili-wili dahil ang Yuanhan na kaluluwa ay kumakain at lumalago ng magkasama. Napaisip naman dito si Wang Sheng sa kanyang mga narinig. At wika nito sa kanyang isip na mukhang hindi ito isang konsepto mula sa Earth. Sa madaling salita, lahat ng mga taong ito ay nakasuot ng mga sinaunang damit, lahat ay para sa mga sandata sa unahan, hindi para sa role-playing at mukhang dinala siya sa ibang mundo. Bigla naman nagtanong si Song Yan sa ating bida na kung saan nga raw ito galing. Nagtaka naman dito si Wang Sheng kaya sinuri niya ang kanyang paligid.
Patuloy pa rin na tumatawa si Daiwan dahil paparating ng araw ang Yuan Beast sa tubig. Kaya kasabay nun, tuluyan ang lumabas ang Yuan Beast sa tubig at sumigaw ito ng napakalakas. Natuwa naman dito ang mga hangal dahil pakikinabangan nga raw nila ang halimaw na ito, kaya hinagis na ni Daiwan ang token para utusan ang elder na ikulong ang halimaw na ito sa token. Pagkasalo ng elder sa token, dali-dali naman itong tumalo ng napakalakas para ikulong na ang halimaw. Gumawa din ito ng galaw sa kanyang mga kamay para ma-activate ang token na kanyang hawak. Pagkatapos niya itong inactivate, hinagis niya naman ito sa halimaw para tuluyan na itong ikulong. Inabsorb ng token ang halimaw kaya pumasok na ito sa token. Bumaba na ang elder sa tubig at sinabihan niya si Daiwan na tapos ng araw ito sa pinapagawa niya. Narinig naman ito ni Daiwan, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihatid ang Master Spirit Refinement pabalik sa pamilya Dai, ito ang elder na kumuha sa halimaw. Sumunod naman dito ang kanyang mga tauhan, at sinabihan niya din ang mga natitirang tao sa lugar na ito na papatayin niya nga raw silang lahat. Kumilos na ang mga tauhan ni Daiwan, kaya napatingin na lamang si So-yan at ang lalaki niyang kasama, lalo na ang ating bida. Ang pangalan ng lalaki na kasama ni So-yan ay ang uncle niya na si Lao Yu. Naging seryoso naman dito si So-yan at si Uncle Lao Yu dahil nahaharap sila sa mapanganib na sitwasyon. Hindi naman dito nabahala ang ating bida, kaya naghanda na ito ng kanyang baril habang nakafocus ito sa isang lokasyon. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nagkaroon ng putok ng baril sa lokasyon ni Daiwan, kaya napalingon naman dito sila So-yan at pati ang mga tauhan ni Daiwan. Sa paglingon nila, makikita natin si Daiwan na may tama na itong bala sa kanyang ulo, magsasalita pa sana ito, nang biglang nawalan na ito ng buhay. Sabi ng ating bida sa kanyang isip ang kanyang pagbaril dati ay umaabot ng 4 na segundo, ngayon ang pinakamabilis niya ay 1 segundo na. Sa mga nakita ng tauhan ni Daiwan napasigaw naman ito sa galit, at sinabihan niya ang kanyang kasamahan na patayin nga raw nila ang pumatay sa kanilang master. Pinagsawalang bahala naman ng mga tauhan ni Daiwan sila So-yan, kaya tumalikod naman sila para sugurin ang ating bida. Hindi naman ito hinayaan ni Uncle Lao Yu, kaya inatake niya ang mga tauhan ni Daiwan, pinagsisipa niya din ang mga ito, at walang kahirap-hirap niyang inaatake ng sabay-sabay ang 3 tao, pagkatapos niyang talunin ang mga ito, hinawakan naman ni Uncle Lao Yu ang leeg ng lalaki, para baliin ang leeg nito, sa ginawa nito tuluyan ang nawalan ng buhay ang lalaki. Sa kabilang banda walang kahirap-hirap naman tinatalo ni So-yan ang mga lalaki, at sa pamamagitan lamang ng isang pinakamalakas na slashing attack tuluyan ang natalo ang mga hangal. Pagkatapos talunin ni So-yan ang mga lalaki, dali-dali niya naman pinuntahan si Uncle Lao Yu sa labis nitong pag-aalala. Sinabi ni Uncle Lao Yu na tawagin nga raw nila ang kanyang lolo para sabihin lahat ng impormasyon, lalo na ang mga ibang elder na nagtaksil sa kanilang angkan. Narinig naman ito ni Wang Sheng, kaya nagtataka naman ito na kung gaano na nga raw katanda ang lolo nito. Sumigaw naman na sumasang-ayon si So-yan sa sinabi ng kanyang uncle, kaya tinignan lamang siya ni Uncle Lao Yu ng seryoso. Pinagpawisan naman dito si So-yan dahil ang tingin ng kanyang uncle na kung papaano nga raw nagkaroon ng kasintahan ito. Nahihiya na nagpaliwanag si So-yan dahil ang taong ito ay bumaba mula sa langit at madaling pinatay si Daiwan. Talagang karapat-dapat na tao, pero talaga bang napakahirap para sa kanya na makapag-asawa ng isang barbaro? Tumayo naman dito si Wang Sheng at dahil sa mga modernong suot nito pinagkakamalan siya na isang barbaro. Pinuntahan ni Wang Sheng ang isang bangkay para kunin dito ang damit nito. Nadismaya si So-yan dahil ang ganitong asal na isang barbaro ay hindi karapat-dapat sa kanya. Lumapit ang ating bida kay So-yan, at nagtanong ito sa kanya na ano nga raw ang nangyari, at sabihin niya ang pinakamabilis at pinakamaikling paglalarawan para maintindihan niya ang kanyang sitwasyon. Nahiya si So-yan, at sabi nito na si Daiwan ay pangunahing nagnanakaw sa kanya at sa kanyang pamilya, at nung nagpakita nga raw siya, pinatay niya si Daiwan at ang kanyang mga taga-sunod. Wala naman nasabi ang ating bida, kaya tinuro niya at nagtanong ito na kung bakit may nagpakitang halimaw sa tubig na ito, at nagtanong din ito na kung ano nga raw ang sinasabi nilang Yuan. Pinaliwanag naman ito ni So-yan na ito nga raw ay ang Yuan na may kakayahang sumipsip ng aura para sa cultivation, at ang pinakamataas na antas ay itim, siyam na bituin.
Sabi din nito na nakita niya nga raw ang ating bida na nahulog ito sa tubig at pumunta sa kanya ang maliit na isda, at ang sumanib na isda sa kanyang katawan ay napakahina, at wala itong kakayahan na makatungtong sa pinakamataas na antas ng cultivation. Napabuntong hininga si Wang Sheng dahil ang mga kwalifikasyon ay hindi kumakatawan sa tunay na kakayahan. Ang mga taong may mataas na IQ ay maaaring hindi magkaroon ng magagandang grado, at ang mga taong may mababang IQ ay maaaring hindi maging masamang estudyante, kaya wala lang sa kanya ang kapangyarihan na ito. Sinabi ni Song Yan na ang dami ng araw nilang sinabi sa isa't isa, pero hindi niya pa rin alam ang pangalan nito. Kaya nauna nang nagpakilala dito si Song Yan, at siya ay malayong kamag-anak ng pamilyang Song at nagmula siya sa Shanglin Town. Inabot ni Wang Sheng ang kanyang kamay para sana makipagkilala dito, ngunit hindi ito alam ni So Yan, kaya nagtaka naman ito sa ginagawa ng ating bida. Napakamot ng ulo si Wang Sheng dahil nasa lumang panahon pala ito. Tumingin si Song Yan sa kalangitan, at wika nito na kailangan na nga raw nilang umuwi sa Shanglin dahil dumidilim na. Sabi ni Wang Sheng habang papaalis na sila, na may problema nga raw ito, at sila ni Uncle Lao Yu ay nagkasundo ng mabuti. Bakit hindi sila nag-umpisa ng mas maaga? Hindi sana nila nawala ang 9-star Yuan Han ang kayamanan ng kanilang pamilya. Sagot ni Song Yan dahil sa Soul Refiner at 7 Iron Guards, kaya naming mamatay ng 10 beses gamit ang kanilang mga kamay. Makalipas ang ilang sandali, napunta na ang eksena sa Sandlin Song family. Lumingon-lingon naman si Wang Sheng dahil ang pinuntahan nga raw nila ay napakalaking lungsod. Napangiti si Song Yan, at sinabihan niya si Wang Sheng na maliit lamang ang kanilang lungsod dahil 100,000 lamang ang tao dito. Kaya niyaya na niya ang ating bida na pumasok na nga raw sila sa loob. Bago sila pumasok, nakasalubong naman nila ang kanilang steward na si Lin Guanji. Sabi ni Lin Guanji kay Song Yan na ang pamilya Song ay isa ring malaking pamilya, paano niya basta-basta na lang dadalhin ang isang hindi kilalang barbaro sa kanilang tahanan. Pinagtanggol naman ito ni Song Yan dahil ang ating bidang araw ay kakaiba sa lahat, kaya huwag niya sanang husgahan ito kaagad. Sinuri ni Lin Guanji ang ating bida, at sabi nito na huwag nga raw ito makipagbarkada sa 3 o 4 na tao na ito, at ang kasama nga raw nito ay nagsusuot ng mga kakaibang hugis at may malaking nakapintura sa kanyang pagmumukha, at ito talaga ay isang barbaro. Nainis naman dito ang ating bida, nang biglang hinawakan siya ni So Yan, at sabi din ito habang namumula, na ang kasama niya nga raw ang kanyang kasintahan. Tumawa si Lin Guanji at sinabihan niya si So Yan na huwag niya nga raw siyang lokohin. At kailan pa nagkaroon ng isa pang tao ang pamilya Song ng isang barbaro? Wika din ito sa kanyang isip na huwag niya nga raw siyang bigyan ng anumang mga pribilehiyo, dahil gusto niyang gamitin ang pangalan ng pananalapi ni Miss Yan, para malaman na kung gaano kadami ang mga mata ng pamilyang Song. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang sinampal ng ating bida si Lin Guanji, kaya napasandal naman ito sa pintuan, at sinabihan niya din ito na wala nga raw itong karapatan na pagsalitaan siya ng hindi maganda. Pinagbantaan ni Lin Guanji ang ating bida habang namumula ang pisngi nito, na wala nga raw itong karapatan na saktan siya dahil ito ay isang hamak na barbaro lamang. Lalo naman na inis si Wang Sheng kaya naglisik naman ang mga mata nito sa galit, kaya dali-dali niya naman sinampal ulit ng napakalakas si Lin Guanji. Napahawak si Lin Guanji sa kanyang pagmumukha dahil sa pinsala ng kanyang natanggap, kaya naghanda na itong umatake na sumisigaw sa galit na papatayin niya nga raw ang ating bida sa kanyang ginawa sa kanya. Umatake na ito sa ating bida, ngunit madali niya lamang itong naiwasan, kaya sa pag-iwas nito ginamit niya ang kanyang kasanayan para huliin ang leeg ni Lin Guanji. Tinutok ni Wang Sheng ang kanyang sandata kay Lin Guanji kaya sinabihan niya ito na kung gusto niya bang mamatay. Sumigaw naman dito si Lin Guanji na spare niya nga raw ang buhay niya sabi nito kay Uncle Lao Yu. Nagulat naman si Wang Sheng sa ginawa ni Lin Guanji, kaya binitawan niya na ito, habang sinasabi niya dito na wala nga raw itong binatbat sa kanya. Humingi ng pasensya si Lin Guanji dahil siya ay isang hamak na aso lamang ng Song family. Kaya bigla na lamang itong naging mabait sa kanila, at sinamahan niya ang dalawa patungo sa silid ni Song Yan. Pagtapos niyang sinamahan ang dalawa, dali-dali naman itong nagpaalam kay Song Yan na aalis na nga raw siya. Habang paalis na ito, sinabi niya sa kanyang isip na maghihiganti nga raw ito sa ginawa ni Wang Sheng sa kanya. Nakapasok na ang dalawa sa silid ni Song Yan, kaya bigla na lang ibinigay ni So Yan ang bagong damit ng ating bida,
at sinabihan niya din ito na maligo ng araw ito. Pagkatapos maligo at magbihis ng ating bida, makikita natin si Wang Sheng na isang matipuno na lalaki. Kaya labis na lamang ang pamumula ni Song Yan dahil ang ating bidang araw ay napakagwapong araw nito. Lumapit si Wang Sheng kay Song Yan at sinabihan niya ito na gusto niya pangaraw malaman ang tungkol sa Yuan Han. Sumang-ayon si Song Yan, kaya ginamit niya ang baso sa tubig para makabuo ito ng isang mapa. Maya-maya nakabuo na si Song Yan na isang mapa. Kaya nagulat naman dito ang ating bida dahil ang mundong araw ng cultivation world ay kakaiba sa lahat. Pinaliwanag ni Song Yan, ang Yuan Han ay talagang isang espesyal na anyo ng kaluluwa na nabubuo kapag namatay ang isang halimaw pagkatapos itong mapag-isa sa kanyang amo. Ang primordial na kaluluwa ay maaaring i-upgrade ayon sa sariling lahi ng halimaw. Isang pag-upgrade ay katumbas ng isang bituin. Ang pinakamataas na antas ng primordial na kaluluwa ay maaaring i-upgrade ng 9 na beses, na katumbas ng 9 na bituin. Gayunpaman, tuwing ang primordial na kaluluwa ay nag-upgrade, ito ay tataas ng 1 hanggang 9 na acupoint, mas maraming acupoint, mas mabilis nitong nasisipsip ang espiritual na enerhiya, at madadagdagan nito ang bilang ng mga acupoint mula 1 hanggang 9, at mas marami ang acupoint, mas mabilis ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Gumamit ng chi si Song Yan para itaas ang baso, at sa makatuwid, mas maraming beses na umuusad ang primordial na kaluluwa, mas maraming butas ang mayroon, at mas mataas ang kakayahan at potensyal ng isang tao. Nagtanong si Wang Sheng na ano ang mangyayari sa mga natitirang kaluluwa, at kung mananatili ba sila. Sinagot naman ito ni Song Yan, ang issue sa kaluluwa ay hindi mahalaga, ang tinatawag na residual soul ay isang hindi kumpletong primordial soul. Ang paggamit ng ilang elixir, tulad ng Peiyuan Pill at Guyuan Pill, ay maaaring magpuno sa natitirang kaluluwa, patatagin ang primordial na esensya, at gawing normal ang natitirang kaluluwa. Tinatanong din ni Wang Sheng na kung may kakayahan ba siyang mag-cultivate ng Yuan Han. Pinaliwanag din ni Song Yan, ang pagsisimula ng pagsasanay ay napakadali, mag-focus nga raw siya at alisin ang lahat ng mga sagabal, at subukang makipag-ugnayan sa iyong primordial na kaluluwa. Pagkatapos ng komunikasyon, papasok ang kamalayan sa espasyo ng primordial na kaluluwa, huhubugin ang kanyang anyo at kapaligiran, matutugunan ang mga kondisyon para sa pag-upgrade ng primordial na kaluluwa, at makukumpleto ang iyong enlightenment. Sinabi ni Wang Sheng na susubukan niya nga raw ang mga sinabi ni Song Yan sa kanya. Natuwa si Song Yan dahil sa pag-aaral ng cultivation ng Yuan Han, kung napakadali lang makipag-ugnayan sa primordial na kaluluwa. Marami sanang mga master ng Yuan Han na kaluluwa sa mundo, at masyado nga raw itong mahirap gawin dahil kailangan pa ito ng maraming karanasan. Nag-focus na ang ating bida, pagkatapos lang ng ilang sandali bigla na lamang lumabas ang chi ng ating bida sa kanyang katawan. Kaya labis na lamang ang pagkamangha ni Song Yan, dahil ang ginagawa nga raw ni Wang Sheng ay napaka-imposible. Malilipat ang eksena kay Lin Guanji kasama ang isang miyembro ng pamilyang Song na si Song Tians. Nagtanong si Song Tians kay Lin Guanji na kung totoo bang nag-uwi si Song Yan na isang barbaro. Yumuko si Lin Guanji na totoo nga raw ang lahat ng sinasabi nito. Nainis naman dito si Song Tians kaya sinira niya ang hawak nitong baso. Pinakalma naman siya ng isang lalaki, at sabi nito na ang master na ito ay pinoprotektahan ng kanilang 3 kapatid. Sa loob ng 3 araw, kinakailangang umatras ng mga barbaro patungo sa bundok. Ang pangalan ng 3 hangal ay si Song Li, Song Yi at si Song Shi. Sa sinabi ng 3 natuwa si Song Tians, kaya sinabihan niya si Lin Guanji, ipakalat niya nga raw ang balita tungkol kay Song Yan, at sa loob ng 1 araw, gagawin niya nga raw itong katatawanan siya sa Shanglin City. Malilipat na ang eksena sa ating bida, habang nasa loob na ito ng kanyang Yuan Han space. Sabi ni Wang Sheng habang pinagmamasdan niya ang kanyang maliit na Yuan Han, ang kanyang Yuan Han ang isang maliit lamang na isda. Ngunit bigla na lamang nag-anyong tao ang kanyang Yuan Han spirit, at bigla din itong nagpakita ng iba't ibang galaw ng martial arts. Ang ginagawa ng anino ng ating bida ay ang teknik ni Uncle Lao Yu, at ang kapangyarihan ng anino na ito ay mas makatwiran, at ang mga galaw ay mas maikli. Ang gray na anino na ito ay tila kayang ulitin ang mga teknik na nakita niya sa mas perpektong paraan. Ang kapangyarihan ng ating bida ay ang tinatawag na copy, kailangan niya lang makita ang mga galaw ng isang teknik, at malalaman na ito ng kanyang Yuan Han spirit.
Pagkatapos ipakita ang kompletong galaw ng anino, umupo na ang Yuan Han spirit ng ating bida para ipasa ang buong teknik na nakita niya kay Uncle Lao Yu. Habang pinagmamasdan ni Song Yan ang ating bida, napapasambit na lamang ito sa kanyang isip na napakatalinong araw ni Wang Sheng, dahil ang makipag-usap sa Yuan Han sa loob ng 15 minuto, at kalahating oras lang ang inabot para maipakilala sa katawan. Ito ay talagang nakakahiya para sa kanya dahil hindi niya ito nagawa kagaya sa ating bida. At wika din ito na nakakalungkot na hindi siya nasa mainstream, kung mas advanced siya, gaano kaganda sana ang hinaharap mo. Minulat na ni Wang Sheng ang kanyang mga mata na katunayan na tapos na ito sa kanyang ginagawa. Ngunit pagmulat nito, bigla na lamang sobrang lapit na pala ang pagmumukha ni Song Yan sa kanya. Kaya labis na lamang ang pamumula ni Song Yan, kaya dali-dali niyang nilayo ang pagmumukha niya sa ating bida. Pinagpawisan naman na nagsaad si Wang Sheng na nakita niya ng araw ang Yuan Han spirit sa kanyang isip, at walang espesyal dito, dahil matapos umupo nito at gabayan ang Yuan Han ng ilang sandali, natural siyang nagising kaagad. Sabi ni Song Yan habang hindi pa naalis ang pamumula nito na ang kaliwanagan ay kumpleto na, maaari siyang lumikha ng isang kapaligiran para sa paglago at i-upgrade ang mga kondisyon. Tumalikod din ito at dagdag din niya, tulad ng agila sa bundok na nagiging falcon upang lumipad sa mga bundok, at ang ahas sa gubat na nagiging lip upang tumalon sa mga higanteng puno, ang lahat ng kaluluwa ng ulap ay makakapasok lamang sa susunod na planeta pagkatapos makumpleto ang pagsubok, ang mga bundok at higanteng puno na ito ang mga kondisyon para sa pag-upgrade na kailangang itayo sa primordial soul space. Sa mga gabay ni Song Yan sa ating bida, naunawaan naman ito ni Wang Sheng na walang kahirap-hirap, kaya nagsalita si Song Yan sa ating bida na bagaman napakataas ng iyong mga kwalifikasyon, hindi pa rin ito sapat para magkaroon nito ng pagunlad. Tinataas naman ni Wang Sheng ang kanyang kamao para sabihin kay Song Yan na maghintay nga raw ito, dahil ang kanyang walang kwentang Yuan Han ay magiging dragon ito sa hinaharap.